Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Betsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika. Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na. Huwag ka nang dumaan sa bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng mga nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Matapos ang kwento kahapon, yung mga nandito kahapon, naalala nyo pa po ba ang kwento kahapon? Anong naalala nyo kahapon? Papakain ng ano? May nakaalala ng tinapay. Yan, sige no. Matapos ang kwento kahapon tungkol sa paglimot. Yan, no? Bagay sa inyo. Tungkol sa paglimot ng mga alagad ng dalawang bagay. Ano yung nalimutan ng mga alagad na dalawang bagay? Una, nalimutan nilang magdala ng nalimutan nilang magdala ng tinapay sa kanilang paglalakbay. Di ba? Sumakay sila ng bangka. Ilan sila sa bangka? Kasama si Jesus. So ilan lahat? 13, no? Ang dala lang nila, ilang tinapay? Isa. Matapos nilang malimutan magdala ng tinapay sa kanilang paglalakbay. Yun yung kwento kahapon. Yun yung una nilang nalimutan. Tinapay. Pangalawa nilang nakalimutan? Nalimutan nilang kasama nila si Jesus. Sino si Jesus? Ang tinapay na nagbibigay buhay. Di ba? Lahat ito nangyari dahil mali ang kanilang pagtingin. Nakalimutang magdala ng tinapay dahil nakatingin sa ibang bagay. Nakalimutan nila kasama nila si Jesus sa bangka dahil nakatuon sila sa tinapay. Ngayong araw na ito, nagpagaling si Jesus ng isang bulag. Hindi ba? Ang ganda ng pagkakasunod-sunod ng kwento, magkakaugnay at may pinapahiwatig na namang aral sa atin. Nakalimutan, maling pagtingin, ngayon nagpagaling ng walang paningin. Nagpagaling ng bulag. Inilapit kay Jesus ang bulag. Niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. Noong una, hindi pa agad nakakita ang bulag ng malinaw. Ano nga sabi? Ano yung nakikita niya? Mga tao na parang
punong kahoy. No? Parang ganon, no? Ngunit, nang muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag, ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Tuminging mabuti at nakita na niya ang lahat. Sa pagpapagaling ni Jesus ng bulag, ipinapakita niya na sadyang may mga tao na hindi nakakakita. May mga literal na bulag, may mga nabubulagan, at may mga nagbubulag-bulagan. Di ba? May ganyan tayong mga termino, no? Bulag ka ba? No? Nabubulagan ka ba? O nagbubulag-bulagan ka? No? Ang literal na bulag, hindi nakakakita, pero matalas ang pakiramdam. No? Hindi nila nakikita na may taong kalapit, pero ramdam nila kung ang tao ay malapit. Di ba po? Gaya ng bulag na pinagaling ni Jesus. Hindi man yan makita si Jesus. Kaya nga inilapit siya. Pero alam niya, nakatabi na niya si Jesus. Ramdam niya. Ganyan yung mga bulag, di ba? Minsan nga mabuti pa yung mga bulag, no? Hindi nakakakita pero matalas ang pakiramdam. Meron, may paningin pero walang pakiramdam, no? May kilala ba kayong ganon? May paningin pero walang pakiramdam. Ganyan ang literal na bulag. Wala man nakikita, pero matalas ang pakiramdam. Meron naman mga nabubulagan. Sino yung mga nabubulagan? Yung nakikita o nakakakita man sila ng literal, ngunit iba ang kanilang tinitignan. Kaya hindi nila nakikita ang kalapit. Gaya ng mga alagad, di ba? Nakikita nila si Jesus, pero nakalimutan nilang kasama nila si Jesus. Nakalimutan nila yun Dapat wala sana silang inaalala kung nakatuon sila kay Jesus. Pero saan sila nakatuon? Sa tinapay. Doon yung isip nila, sa tinapay. Naku, nakalimutan natin magdala ng tinapay. Naku, wala tayong tinapay. Kasama nila si Jesus. Di ba nila alam o nakalimutan na ba nila na si Jesus nagparami ng tinapay? Ilan ang napakain? 4,000. Sa ilang pirasong tinapay? 7. Pero nag-aalala sila. Isa lang ang tinapay nila. Ilan ba sila sa bangka? 13. Hindi ba kaya ni Jesus pakainin ang 13? Napakain nga niya ang 4,000. 13 pa. Bakit? Kasi nakatuon ang mga alagad sa ibang bagay. Kaya hindi nila nakita si Jesus. Bagamat nakikita si Jesus, nakalimutan nila si Jesus. Kasi nakatuon sa maraming bagay. Ganyan ang mga nabubulagan. Nakakakita man, pero nakatuon sa ibang bagay. Kaya, wala ring nakikita. Samantala, ang nagbubulag-bulagan naman ay yung nakakakita ng literal, may paningin, pero ayaw tignan. Dahil ayaw nilang paniwalaan ang kanilang nakikita. Nakakakita, pero ayaw tumingin, ayaw tignan. Kaya ayaw nilang paniwalaan kahit ang kanilang mga nakikita. Madalas, ang taong ganito, sarili lang ang nakikita.
sarili lang ang tinitignan. Sarili lang ang pinaniniwalaang magaling. Ayaw tumingin sa mga nagtuturo sa kanila. Walang ibang nakikita kundi puro sarili. Ganyan ang mga nagbubulag-bulagan. Sino yung mga to? Yung mga Pariseyo. Naalala nyo yung kwento noong isang araw? Yung mga Pariseyo na nanghihingi ng sign, nanghihingi ng tanda kay Jesus. Nakita na nga nila na nakapagpaparami ng tinapay si Jesus. Nakita na nga nila na nakakagawa ng milagro si Jesus. Pero anong hinihingi nila? Tanda pa din, sign pa din. Ayaw pa rin nilang maniwala kay Jesus. Gusto nila maniwala sa kung ano ang kanilang hinihingi. Ganyan ang mga taong nagbubulag-bulagan. Sarili lang ang nakikita. Kaya, walang nakikitang iba. Magandang makita, aling klase ng mga bulag tayo. Kayo po ba yung literal na bulag na walang makita? Tingnan mo yung katabi mo. Oh, bulag na, 'di ba? Oh, hindi pala. Tulog lang 'yan, Father, no? Wala lang 'yan makita kasi nakapikit na siya, no? Mamaya may hilik na 'yan, no? Oh, ikaw ba ay yung literal na bulag? Ikaw ba yung nabubulagan? O ikaw yung nagbubulag-bulagan? Pero makikita lang natin ang ating sarili. Makikita lang natin ang sarili nating kabulagan kung titingin tayo kay Jesus at hindi sa ating mga sarili. Dahil ang taong sa sarili lang nakatingin, bulag sa maraming bagay. At higit sa lahat, bulag habang buhay. Amen? Amen. Nais ko pong imbitahan kayong lahat sa isang Lenten pilgrimage na gaganapin ng ating parokya sa March 29. No? May mga nagtatanong, pwede ba kasama ang hindi taga-parokya? Pwede po. No? Lahat po pwede pong sumama, taga-labas, taga kahit saan. Inimbitan po namin kayo sumama sa Lenten Pilgrimage, March 29, sa Diocese ng San Pablo, Laguna. Ang mga simbahang pupuntahan po natin ay mga Jubilee Churches o mga simbahang mayroong Holy Door. Kaya po, nais ko po kayong imbitahan. No po? Ito po ay nagkakahalaga ng 1,300 pesos. May kasama na pong pilgrimage t-shirt. Muli po, March 29. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiging taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.